Hello! Magandang araw mga ka-vlog. So, part 2 po to ng tribute namin ni Paring Soul sa aming mga kapatid na humimlay na si Bob. Sinama na namin. Kawawa naman, nandun sa labas, katok ng katok. Sabi niya, sama niyo naman ako dyan. Hindi niya. Gusto ko rin. Sabi ko sa kanya, may namatay ka na bang kapatid? Sagot, Wala pa. wala pa. Di, gagawin natin, para makasama ka sa vlog na to, sa interview na to, papatayin namin yung isa mong kapatid. Hindi, biro lang po. Hindi po ganun yun. Dahil si Bob kaibigan na natin. Bumati ka muna sa mga fans. Magkaka-fans ka na. Bati ka Pati mo muna. kasama mo. O yung girlfriend, yung si Kalakal Lady, batiin mo? Yung miss ko na lang. Misis na lang. Wala namang girlfriend. Wala. Sinagda ako ng bike mo ba? Oh, yung nagtako ng bike mo, batiin mo, sabihin mo yung sa yung bisikleta mo. Pwede yan. Baka binenta na yan. Nabenta na yung bike, pero girlfriend mo yun. Oo, nadila. Nadila. Huwag. Pagka. Kaya naman pala kinuha yung bike eh. Nadila. Nadila. Mga bata, ang sinasabing nadilaan yung kamay. Huwag naman kayo. Yung kamay nadilaan. Nung nadilaan nito, nandiri, kinuha yung bisikleta. Makabawi man lang. Ako. Tinakbo. Anyway, so seryoso na po. Aga-aga. Ano yan? Ama-ama. Ama tayo pagkanukuhan. Ama-ama, pagkalokohan. Kapag hindi kalokohan, Anya. anya-anya. Talaga. Ang saya, di ba? Sayaw. So, ito lang po buhay namin dito. Ikot-ikot lang, kwento-kwentuhan. Laban-laban. Batman, ha? Sabi kasi ni Batman, masyado ko daw kayong pinapagtripan. Hindi ko pinapagtripan tong dalawan to. Baligtad, ako ang pinagtitripan. Anyway po, again, seryoso na po para sa itong vlog na to, inaali namin sa aming mga mahal na kapatid na sumakabilang buhay na. Ako, si Ate Joy, Si Jojo. si Jojo. So, una ka na pare, naikwento mo na yung mga unang nung kayo'y bata ni Kuya Jojo. Ano pa ang mga naaalala mo kay Kuya Jojo? Sabi mo, provider, di ba? Nung kayo'y malaki na, after mamatay ng nanay mo. So, ano natatandaan mo sa kanya? Marami. Yung nasa ABS-CBN siya. Kada sweldo, pinupuntahan ako rito. Ang bibigyan. Yung magkaya yung kaya niya. Tapos pag may mga ayusin dito, inaayos niya. Actually siya, at saka nagkabit ng bracket ng TV. Tapos yung mga battery sa remote control, lagi may supply. Okay. Supply ng battery. Galing sa ABS. Ay, ito yung panahon na may sakit ka na. Oo. Na ano ka na, stroke. Sarap na. Saka parang naibahagi mo sa mga unang vlog natin na siya ba yung nagpapalit ng diaper mo? Hindi. Yung isa yon. Tawag. Isa. So, sige pare, tuloy mo ba? Isa sa hindi ko makakalimutan, yung turo niya sa akin, polarity ng battery. Kasi hindi, electrician din. Nung high school siya, meron siya elective, gusto pa yung elective. Oo, electric. Electrical. Ako, economics. Kaya sama-sama siyang teacher niya. Pagka may i-repair sa electrical, ang mga bahay-bahay. Kaya nagkaroon siya ng background sa electrical. Tapos nung graduate niya siya ng high school, actually nakapasa siya sa ano eh. Qualified siya sa PMA. Oo. Hindi lang siya nagtuloy. Kasi lumipat na kami sa Manila. Paglipat namin sa Manila, trabaho siya waiter. Yun, proud pa yun pagka ano, Pasko. Bibili kami ng sapatos ko. Napakainin niya kami ni Lola sa restaurant. Yung restaurant na pinagtrabaho niya, may Rose Boulevard. Leos.
Pangalan? Deus. Leos at Chinese restaurant. O ngayon, Chinese na. Chinese. Tapos mahilig talaga siya sa picture-picture. Hmm. Kung sino yung mga sikat na pupunta sa Leos. Papa-picture talaga yun. Pictures. So wala pa selfie nun. Si selfie na. Wala pa, camera pa lang. Anyway, ikaw Bob, alam ko, napakapalad mo sa inyong pamilya. 10 kayo. Wala pang nahihimlay. Wala pa naman. Gusto mong umuna. Ayoko. Pwede naman, Bob. Ayoko. Wag. Sabihin mo lang. Tagal pa. Huwag mong galawin. Nag-uusap tayo kung ayan ka na naman. Kukunin ko na yung cutter ko. Anong gagawin mo sa cutter sa shoot? Nag-shoot tayo. Mamaya na. Kwentuhan muna, okay? Angat ka, angat. Maganda na nga framing mo. Pinaring na kita. So, kwento mo naman. Dahil wala pa nahihimlay. Buti naman. Kung sakasakali, ikaw mauuna. Huwag naman. Ay, wag naman. Kwento mo na lang kung paano kayo lumaki. Wag na, ang dami siya mo. Kung paano kayo lumaki ng mga kapatid mo. Ang tatay ko kasi napaka stricto. Lumabas ka lang ng bahay, yari ka. Yan, yun na. Makati to, Ako sa Dian. Sa Dian, no? Si dati, di ba? Tsaka marami rin ispatan dati. Ang Dian, idagdag ko lang sa akala mo kasi tumira din ako dyan. Nung araw daw dyan, 50s, 60s, 70s, ang tubig dyan hanggang dito. Lubog sa baha. Bahain doon. Sa amin, bahay. Bahain talaga yung area na yun. Hanggang ngayon. Yeah, pero nung daw talaga pare, as in, ilang buwan bago bumaba tubig. Tsaka maraming mga ilog, yung parang mga bakanting lote na binaba. Binabaha. Parang gano'n. So, naging masaya ang iyong paglaki. Medyo. Ba't medyo? Istrikto nga. Dito yung tatay ko, paglabas yari ka. Yari ka. Ilan ba kayong lalaki sa 10 magkapat? Lalaki, ano? 7 kami lalaki. 7 lalaki. Yung isa bakla. Hindi, walang bakla. Walang bakla. Ano po yun na biro sa ating mga kapatid na kapatira, na mga sister. Yung 5 kasi tiga-tramo. Taga-tramo. Kami tiga-Makati kami. Makati. Lahat. Pero kilala namin yung isa't isa. Ay, yung 10, medyo, ano yun, from somewhere else. Oh, yung 5. Sa kapitbahay, yung iba. Hindi. Doon sa kabilang, sa Pasay. Sa Pasay, sa Bravo. May babae rin yung tatay. Parang ikaw. Hindi, Nung kamane, ikaw naman. mabait ako. Kaya Ito, nga binuro ko. Punta namin si Jason. Sige. Ito, pare, hindi to babae. Hindi, totoo. Ako nila lalaki nila. Ang problema kasi, ito kwento ng tatay ko. Kapagbigay. Problema ba daw, ang problema niya, parang si Jaser, ipinanganak siyang saksakang ganda ng lalaki. At kasalanan ba daw niya na habulin siya ng napakaramit, napakagandang mga babae. Yun ang problema niya. Yabang. Yun ang problema na. So, laking Makati. Batang Makati. So, nakalaro mo si Binay. Ay, hindi naman. Pero nakita ko lang si pag nangangampanya pupunta doon sa amin. Siyempre. Normal naman. Pero hindi kayo close. Hindi. Malapit sa amin dati bahay ni Dolphy. Si Dolphy. Binati pa kami dati nga ni Dolphy ng Merry Christmas. Talaga. Mabait siya si Paring Pidon. Nakatrabaho ko yan. Mabait ka? Oo. Ako'y pinalag. Kaya lang babae. Kasama ko yan sa trabaho nung araw. Normal yun, Bob. Oo. Kahit may bumilya ka. Hindi ka mong babae. Ako naman, again, going back to my Ate Joy, isa sa di mo makakalimutan dyan, I know most of her friends sa Channel 7, most of her friends sa high school, the family, most of the family, babanggitin ko na, nakakalimutan ko yung mga Sumido family. Sumido, Tanaed, Borbe, Bautista family. And my own family. Are, napakasarap maghanda ng pagkain. Pag meron kong bisita, asahan mo na masarap ang kakainin nyo. Whether sa bahay niya niluto
Or, siya ang taya, magpapakain sa labas. Kahit nung kami ako'y kinuha niya sa regional TV ng Channel 7. Pag meron kami out of town, which is nangyayari yan, linggo-linggo, kasama yung mga artista, security, drivers, staff ng kanyang production. Pare, pag nagpakain yan, long table. Tapos, lahat makakakain ng masarap at lahat eksakto. Walang sobra, walang nasayang, hindi siya kinulang, busog lahat. Napakasarap pagpakain. Kaya si sister, napakalaki. Aside sa physically, lumaki, napakalaki ng puso. Talagang bukas sa loob niya, bukal pala, hindi siya bukal. Bukal sa loob niya, magpasaya through foods. At she will introduce to you yung mga masasarap na pagkain. Pare, mga hindi mo nakakain. Ulitin ko yung mga pagkain ng mga yayaman. Di ba? Pare, ganun siya. That's my Ate Joy. So, balikan natin si Jasser. Ito, Ate Joy yun. Natanda ko kay Kuya Toto. Toto si Jojo. Jojo is, Toto is ibang tawag sa kanya. Okay, sorry. Nung may stroke ako, siya nag-raise ng lahat ng dokumento. Kasi pandemic man, Tapos, August 2020. Nakuha niya na maging zero bill ako sa PGS. Kasi nagamit yung influence niya kay Senator Bongo sa Malasakit Center. So, isang malaking bagay yun. Sa gitna ng pandemya, ang dami hindi nakapasok sa ospital. Pero siya, nagawa niya ipasok ako. Sa madaling salita, siya nagsalba sa buhay ko. Kaya hindi ko makakalimutan si Kuya Toto. Kung nagkataon, ikaw na una sa kanya. Joke lang. Hindi niya nagawa yun. Baka hindi ako na-admit sa PGH. Baka wala na ako ngayon. Sa bilis na mga pangyayari, kakahintay sa guarantee letter para gamitin sa operation niya. Siya po ang nauna sa akin. Kaya yung mga politiko na nangungurap ng pera ng bayan, huwag naman kayo mahiya. Mamatay na kayo. Huwag gayon. Hindi, totoo po yung sinasabi ni, i-follow up ko lang kasi si Jasser, talagang, very passionate when it comes to, to politics. Ako naman po talaga naiiusap. Wag na sa mga politiko, wala ka na magagawa sa mga hayop na yun. Talaga magnanakaw di ba? Tayo mga Pilipino, be wise. Piliin na natin ng tamang ating leader. Yun naman po mga hindi nakarapat-dapat. Wag na natin boto. Kasi, hindi po lahat ng artista, porket sikat. Kahit hindi po artista, porket sikat, may karapatan na maging leader. O may karapatan na maging senador, may karapatan na maging mayor, may karapatan. Huwag po natin doon i-base sa kasikatan ng isang tao. I-base natin ang pagpili ng maling leader sa kakayanan. Kaya ba nitong proteksyonan ang aking karapatan? Kaya ba nitong gastusin ang perang pinagkakatiwala sa kanila ng taong bayan? Di ba? So, yun po. Kasi, sorry po, medyo na sa politika. Pare, chindang konti. Konti lang. Yan. Para mo, kita yung kapugian. Sorry, medyo dinita. Ito naman, medyo tapusin natin. So, kung buhay pa si Kuya Jojo, ano na sabihin mo sa kanya ngayon? Kung siya, nasa may tabi ko, si Kuya Jojo. Gagamitin natin si Kuya Boy, ang kanyang mahiwagang salamin. Ayan.
nasa harap mo ngayon si Kuya Jojo? Tol, lahat ng ginawa mo sa akin, hindi ko makakalimutan. Kahit nasa ka man na, nandito ka sa puso ko. Maraming salamat. Sana magpapaya pa sa kamanara rin. Yun lang po. Ikaw, Bob. Ano mensahe mo sa sarili mo? Balik. Hindi, kasi, di ba? Malapit na birthday mo. Ulit-ulitin ko. Yan, yung mga malapit sa birthday. Pero mga pare, mag-iingat ka this coming weeks, ha? Malapit birthday, biro lang. Hindi naisip ko. Hindi, mensahe mo na lang sa nanay tatay mo. Kasi sila yung wala. So, sa kanila, kung sila ay nabubuhay at nasa harapan mo sila ngayon, ito ang mahiwagang salamin ni Kuya Boy. Hiniram ko. Oh. Anong mensahe mo sa nanay tatay? Yung mga magulang ko, mahal na mahal ko pa rin sila. Kasi nakita ko sila ng huling nila. Bago sila matay. Nakita ko sila namatay. Bago namatay. Oo, pareho. Gusto mo ba makita ka namin ni Jason? Ni Itzo bago ka mamatay? Ayaw ka naman. Ayaw mo. Sige, tuloy mo yung sa'yo. Sorry. Nakakalungkot na nakita mo yung magulang mo na namatay. Yung huling Oo. nila. Oo naman. Ako sa tatay ko. Sige, tapos. So, ano ang mensahe mo sa kanila? Sana magkita-kita pa kami. Gusto mo ngayon na? Hindi, ayoko ngayon. Hindi, kasasabi mo lang. Gusto mo na makita eh. Sa afterlife. Afterlife, gusto na makita. Siyempre naman, gusto natin makasama pa. Kaso, malabong pareho silang sa langit mo. Hindi. Alam mo, Hindi ka magdedetermine. Bagyo, hindi tayo, hindi tao magdedetermine. Ang makakaalam lang doon, ang ating Panginoon. Tama. Gusto mo, alamin mo na ngayon. Kung saan ka pupunta, kung sa baba, kung sa taas. Pwede na. Ay, alam kong napunta ko sa langit. Sa langit. Kasi mabait ka. Sino sabi? Sabi ko, Sabi mo yun. Sabi ko sa'yo, ang magdedetermine yan. tama. Mabait naman to sa Ako naman po. Ate Joy. Yung kapatid kong yan, we have this high school, di ba? Meron na build up. And then, she loves me so much. All she wants for me is all the best. And she knows also what I can do. So, Ate Joy is siguro frustrated with me. Sometimes we will have not a fight as in fight, we will have a tampuhan. heated argument. Yeah, but it's not personal. I just need to correct this. To tell this, kasi may mga issues bago siya namatay. Ayoko na sana sabihin dahil sana ang mga sasabihin na lang is yung mga beautiful memories with your loved ones na namatay na. But I just need to clear the air with this chance. Ate Joy, kung mag-away man kami niyan, it's never personal. Because we are both on a industry na there's too much creative. Again, naging boss ko yan. Ako being his editor. So, meron kaming mga pagkakataon na we have these creative differences na nagtatalo kami. But later on, nagiging maayos din. May mga pagtatalo kami when I will make a decision because na bali-mali, because Ate Joy will always be an ate. Tama? Tama. So, parang si Kuya Jojo mo rin siguro, parang din yung iyong mga magulang, sabi mo nga, strict. So, may mga pagkakataon na magtatampuhan kami. Pero ito, ang tatay ko po is lumaki kami na yun nga, hindi naman pinalit sa trabaho. May time na siguro ngayon naiintindihan ko is out of frustration, naging alcoholic. Pero we never saw our father hit or hurt our mother.
Hindi po namin nakitang sinaktan ng tatay ko. Yung nanay ko, lumaki po kami ganun. Ako po, I will never hurt my sister. Sisters, yung tatlo. I never hurt my wife physically. What I'm trying to say is physically. I never hurt anyone within my family, my children. I never hurt them. There's this issue kasi na really, bago siya namatay, na we did not talk for more than 2 years. And then, namatay nga siya. Because of the reason na there's an issue na yung last naming argument, nasaktan ko daw. Everybody. Hindi, physical. Okay. That's the issue. I never did that. Tingin diretso sa camera. Tingin diretso sa inyong mga tao. Yan is sa puso. Never kong sinaktan yung aking kapatid na panganay. We have an argument, meron tampuhan. It's between us. Kung nalaman yung ganun, bilang kapamilya niyo ako, tanungin niyo ako. But you never did that. Kahit sino sa inyo, never asked me kung ginawa ko yun. I will never hurt my family physically. Verbally, I will say stupid things. But that's normal for anyone. But physically, hindi ko gagawin kasi hindi ko nakita sa tatay ko. Hindi ko namanay sa tatay ko. Kung ano ko ngayon, sa tatay ko. Di ba, pare? And, I just need to clear this din na not to magbigay ng masamang alaala sa aking kapatid. I will follow yung sinasabi sa akin. Alalahanin na lang ng bali maganda. Pero I just need to tell this. Me and Ate Joy, we help each other. Pag kailangan niya ng tulong, kahit di niya sabihin, available ako, gagawin ko. At siya rin. For me. Whatever form. Pera, payo, whatever. Karamihan sa inyo, sa family, sa friends niya, sa mga nakakilala sa kanya, sa mga dalawa kong kapatid, nasa abroad kayo, di ba? Take note on that. Maraming pagkakataon na hindi nyo nakikita, kaming dalawa lang ang nakakaalam. Nagtutulungan kaming dalawa hanggang sa bago siya namatay o hanggang bago siya kami nagtampuhan. Nagtutulungan kami na hindi nyo nakita yun. Lahat kayo. No one from you saw what is happening between us. Na ate at sumunod na anak na baling kapatid. Kung paano kami noong bata kami, as I have described it, kung kailangan niya ng tulong, nandun ako. Namatay yung kanyang asawa. 2011. Suicidal yan, man. She wants to die. She wants to follow her husband. Anong ginawa ko? I live with her for a year para bantayan siya. Tumira ako sa bahay niya, na umuwi lang ako sa bahay namin, kung saan nakatira yung aking pamilya, sa bahay ng nanay ko, once a week. Kuminsan hindi pa. Because of work. And because I need to be with her kasi nga suicidal. I slept beside her, hindi sa kama niya, sa lazy boy, nung kanyang namatay na asawa. Doon ako natulog for a year. No one saw that. Hindi niyo yun alam. Pero ginawa ko sa kanya yun kasi kailangan niya ako. At napakaraming bagay pa na kami lang nakakaalam. Why I'm saying this? During her wake and funeral, hindi na ako nagpunta nung fortnight and last night. And during the funeral, I have my own Reasons. personal reason. Hindi ko na yun
Sasabihin ngayon kasi nga, magandang alaala na lang. Why? Wake and funeral for me is not for the one who died. It's for the family. It's for the member of the family who died. Yun ang dadamaya mo ba yung patay? Pare, dapat. Dadamaya mo? Isama ka sa libing. Sama ka sa libing kung gusto mo. Ang dadamaya mo yung pamilya. Nung namatayan. For me, as I have told you, now, kaming dalawa nung kapatid ko, nagkakaintindihan na kami. Sis, di ba okay na tayo? Nung kailangan mo ko, nung tayong dalawa lang nagkakaintindihan, nandun ako para sa'yo. For me, when my cousin told me na si Ate Joy ay sini-CPR na for 30 minutes, kahit hindi kami nag-uusap, hindi kami nagkita kami, pero it's a different story. Hindi kami usap bago sa namatay. Agad-agad nandun ako. I stayed with her nung patay na siya sa room. Nung wala pang ibang tao, I stayed with her. Alam to, nung mga taga-Channel 7 na unang dumating sa Makati. I stayed with her until kaya ko. Sa morgue, hanggang sa nailipat siya sa St. Peter. I stayed with her. First night, I stayed with her. Walang ligo, walang tulog. I stayed with her. Second night and third night. Not until dumating na yung aking dalawang kapatid. When I felt na she is in the hands of Ate Marilu, Christy, si Juris, and my two sisters. And they are okay na. And I have my reason, my own personal reason why I felt okay na ako. I did what I can do for my sisters. I should go na. Sister, you know my reason why. At alam ko, hindi ka sa akin galit. Kung wala man ako sa last wake mo at sa funeral. You know that I love you. Yun yung pare. May mga moments na kayong dalawa lang ang nakakaalam. Nakakalaman. Hindi yung mundo na, ano mo yun, na maraming kwento, maraming version ng kwento, kung ano-ano. Kapatid. Ano? Di ba? Kayo lang nakakaintindihan nun. Na hindi mo kailangan ng paliwanag, ng version na, dapat nandun ka, kapatid ka eh. Kaming dalawa ang magdidesisyon. Hindi po ibang tao. Ikaw pare, si Kuya John, ano pa ang may dadagdag? Actually, advisor ako ng sa union. Siyempre. Pagka may meeting sila, tatanong sa akin, dahil paano bang ganito, paano bang. Kaya siya naging shop steward. Ano na yun? The word pa lang. Hindi siya nakapagbarko. Ngayon, yung paralegal training, umating siya ron. Namit niya yung mga comrade na abogado. Tapos yung pinagmamalaki niya, nakatapos siya ng training. Yeah. Which is malaking bagay. Yun sa organisasyon niya. Anyway, Nagpalak pa nga tumakbo presidente ako niya. Talaga? Hindi mo na alam. Anyway, nakapag-message na kayo sa inyong mga mahal sa buhay, si Bob, sa kanyang mga magulang. Tatanungin ko lang ulit sila. Ano yun? Gusto mo na makita nanay tatay mo? Ayoko pa. Ayaw mo pa. Mat na na mat. Mat. So, mat. Hindi na. So, anyway, ito po payo sa millennials, Gen Z, pati na rin sa mga Generation X na natutunan ko po. Aral na aral ko na ngayon. Pag meron po kayong hindi pagkakasunduan, mas lalo na sa pamilya, Hindi patagalin. huwag niyong patagalin. Ayusin nyo agad. Ayusin niyo agad, magkasundo agad kayo. Kasi po,
napakaiksi ng buhay na huwag niyong sayangin sa mga panahon ganun. You share time with your family. You value your time with your family. Sa mga pagbuo ng mga happy memories together. Hindi yung mga happy memory, yung mga sad memories na nagsusumbatan kayo, nag-aaway kayo, nagchichismisan, yung sabi nga ni Brad, gagamitin ko yung term, maglalabasan kayo ng mga espada nyo. Yung pagkakalaking espada, tapos sasaksakin mo. Ganon din siya, maglalabas din ang espada niya. Magsasaksakan kayo. Magagantihan. Alisin po natin yun. Mahalin natin ang ating mga kapatid. Mahalin natin ang ating mga magulang. Kung mayroong di pagkakasunduan, ayusin na agad. Agad-agad. But, sabihin nyo, labo nyo naman, you give space. Yes, you give enough space. Pero ayusin nyo. Sabi nga ni Kuya Will, bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan. Tama. Diba? Oh, kaya dapat marami kayong jacket sa bahay. Yung jacket mo, suot mo. Hindi, totoo po yun. Di ba? Mahalin yun. Kuya Bob, ikaw ang pinakamatanda dito. Alay, sakit. Oo. Di ba? You're the senior. Most wise. So, Hindi nga white eh. yun po. Magmahalan. Lalo ngayon. Nalalapit na ang Kapaskuhan. Pagbigyan ng jacket. Magbigay ng jacket. Ang iririgalo nyo sa... Hindi, malapit na Kapaskuhan. Sabi nga yun, give love on Christmas Day. Magaling. Hindi lang po Christmas Day. Every day. You always give love. Lalo sa kapatid, kapamilya, anak. Yung kapitbahay mo chismosa, huwag mo lang pansinin yun. Diba? Okay na yun. Anyway, again po, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin. Shout out. So, shout out. O to, para naman masaya. Shout out sa iyong mga anak. Na, shout out. Yeah. Shout out moment para masaya. Sa mga anak ko, sana madala ko kayo sa birthday namin ng mama ko. Okay, Ana. Yung shout out mo. Sa Sabihin mo. birthday natin, sana magkita kayo. Sabihin mo, love you. Love you naman yan. Banat. Hindi ko na. Banat! Sabihin Mama mo. Chup-Chup. Mama Chup-Chup. Banat. Sabi na. Ikaw, Banat. Message sa iyong anak. Mga anak ko. Shout out pala, shout out. Shout out. Pera Catherine. Isabel. Mayumi. At Lian. Actually, si Lian, yung pinangalan ko yan, kay Lian Alejandro. Bayani ng bago man yan sa Makabayan. Yeah. Unang chairman ng NCR. Ako, shout Sorry. Anak mo, ang bunso. Ako bunso. Si Elijah. Cindang, pare, cindang. Carl Elijah. Mm. Kahit na hindi tayo magkasama, physically, alam mo naman, ako nag-alaga dahil maliit eh. Yung mga kalimutan, hinihiya mo pa ako eh. Inihiyan. Inihiyan mo din ako kanina. Nagigihan ng dalawa. Mahal Hindi, ko joke. yung mga anak. Basta yung asawa. Abida? Nanay, kahit ganito ako ngayon, hindi matatawa ang pagmamahal ko sa inyo. Kahit mamatay ako ngayon, Wag! Problema ko pa yan. Tuloy mo. Wag. Ito na lang. Huwag naman. Tuloy mo, sorry. Wag yan, man. mahal na mahal ko kayo. Kahit saan man ako makarating ngayon. Kaya gabi-gabi, tinetext ko ang mga anak ko. Para anytime ako kayo, alam nila mahal ko sila. Kasi yun ang mahalaga eh. Pag-ibig. Yan ang turo ng Panginoon. Pag-ibig. 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 Hindi ko alam. Baka yung daliri ko. Ang siyang Yung trigger finger ako. sumakupsan. Pero kanya pwede. Mga pusong ligaw.
Magsubok. Walang lyrics eh. Ganun. Ako, shoutout sa mga pamilya ko. Shoutout sa mga kinakautan ko. Sabi Shout ng out. Enrico Puno, Ah. utang. Huwag mo nang bayaran. Ngayong... Medyo ka. Joke lang po. Shoutout sa mga mahal ko sa buhay. Shoutout sa mga anak ko, kay Mami. And, nandito lang ako. Diba? So, anyway, subscribe, like, follow, share our video. Sabay-sabay ito, ha? Ulitin ko, ha? I-direct ko muna itong mga matatanda. Ang sasabihin, see you later! Not soon! See you! Sabay-sabay, ha? So, mga ka-vlog, mga ka-buddy, mga ka-soul, we will see you later! Not soon! Bye! Tignan mo, ako lang nagsalita. Take 2! Isa pa! Nakasan niyo ba kasi siya? 1, 2, 3. Mga kabady, mga kasol, See you later. not soon. Bye! Okay. Doon na yun.